Baka ganito ang gusto ni VP Sara. Ayaw ni VP Sara nung may mga kanyon-kanyon. Ayaw ni VP Sara nung may mga missile-missile sa Pilipinas eh. Ano? Binabatikos ng ating Vice Presidente kapag ka may missile sa Pilipinas, mga kababayan. Eh. Baka siguro ito mas magustuhan at mas ma-enjoy ng ating Vice Presidente, mga bossing. Ano po yan? More Chinese vessels spotted over West Philippine Sea in June. No? Kasi po, yung ating depensa, ang sinasabi ng Vice Presidente, hindi naman dapat meron mga missile-missile na ganyan. No? Para saan yung missile-missile na ganyan, no? Biruin nyo harap-harapan, hayagan na po. Hindi na po nahihiya ang China kung banggain po, mga kababayan, yung ating mga barko. Hindi na po sila nahihiya kapag ka binobomba po ng tubig yung ating mga barko. Di po ba? Tapos tatanungin ng Vice Presidente natin, para saan yung para saan yung missile-missile? No? Bakit meron tayong ganyan? Naku, para naman ipamukha sa China o sa ibang bansa o sa ibang lugar o sa mga ibang bayan na kahit papaano naman ay may pagtindig tayo para sa sarili nating karapatan, lalong-lalo na sa ating mga teritoryo. Di ho ba? Mga bossing, para naman kahit papaano may nginig naman sila kahit papaano. Tingnan nyo ano sinabi sa Pangulong Bongbong Marcos. Nagdudulot kayo ng pagtaas ng tensyon dyan sa West Philippine Sea. Ano po ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos? Wala, hindi pinansin. Di ba? Tigilan nyo ang pambubuli sa amin. Saka namin kayo saka namin tatanggalin yan. Ngayon, eto na naman po, mga kababayan. More Chinese vessels spotted over West Philippine Sea in June. Sabi ng Philippine Navy. The Philippine Navy said Tuesday that the number of Chinese vessels monitored over some futures in the West Philippine Sea has increased in June. Baka na nga na naman nang bubuli na naman, no? Naninindak na naman po. Siguro ang akala nila, ang nakaupo pa din na Pangulo dating Pangulong Duterte. Nako, China. Wala na ang dating Pangulong Duterte. Nandoon na sa Hague yun. Di ba, Chris Rose? Nasa Hague na yun. Yun lang ang kaya nyong sindakin. No? Hindi nyo masisindak ang Pilipinas ngayon. Lalo na po sa panunungkulan, sa pamumuno ng ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit anong paninindak nyo pa dyan, kahit anong pang sabihin ninyo, bakit kayo may mga missile dyan? Biruin nyo sariling depensa ng Pilipinas mga kababayan. Pinapakialaman ng China. Kung ano ang sinasabi, naku, bakit may ganyan kayo, may mga missile? Sariling depensa po natin, mga bossing. Tanga na nga lang ang presidente, no? Na susunod doon sa China, biruin mo, panghihimasukan po, sariling depensa natin. Sino po yung ganung presidente? Tapos ang sinasabi mga kababayan, matapang sila. Hindi daw sila weak. No? Ang weak presidente daw po si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Akalain nyo yun? Di po ba? Sabi dito, at a press briefing, Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad said a total of 49 Chinese vessels were seen in Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, and Pag-asa Island. Siguro naninindak na naman. Ano po? Mahilig naman po sa mga ganyan yan, mga propaganda po, yung China, mga bossing. Pero ang totoo yan, problemado yan kay Trump. Problemado yan sa kanilang ekonomiya, mga bossing. No? Kaya wag natin dapat pinagpapansin yan. Sabi dito, we have to look at from the perspective of probably the weather of the deployment cycle. Trinidad said they asked why the number of Chinese vessels in the West Philippine Sea increased. Right now, we have no direct reference on the tactical implication of bakit tumaas to 49 from last month
Number 41. Madami na din pala nung last month. Naging 49 lang. Ano? Probably it will be a factor of the weather or the deployment cycle, maintenance, and repair. Pero ho, mga kababayan, alam na natin ang galawan ng China. Galawan ng China ho, manindak, no? Pero kapag ka pinatulan mo, wala naman din ho. Pag pinatulan mo, hindi naman din ho gagalaw. Kaya lang ho, ang problema natin mga bossing, nung nanunungkulan ang dating Pangulo na si Duterte, naging chuchu po. No? Naging sunod-sunuran po. Wala na ho sana tayong problema mga bossing. Tayong mamamayang Pilipino, wala na ho tayong problema sana mga kababayan kung tinindigan at pinangalandakan ng dating Pangulong Duterte nung panahon niya. No, sakto. Kakapanalo din natin sa UNCLOS. Kung tinindigan niya yon, nako mga kababayan. Ang sabi ko nga po sa inyo, mas lalong maraming kakampi at mas lalong maraming titindig po sa atin kasama ng laban na ito. Hindi lang po Amerika, Australia, Japan at India, hindi lang ho yun. Mas marami pa pong iba kasi meron silang igagalang na resulta po galing sa UNCLOS. Hindi yung, sa Pilipinas yan, ganito. Nako, invento nyo lang yung 9-dash line na yan. Hindi ho ganun. Di po ba? Talagang may pagbabasihan na atin ang West Philippine Sea. Ganun ho yun, mga kababayan. Wala eh. Tapos, magyayabang pa ho yung sila Roque. Ang sasabihin pa ho nila Roque, mga bossing, naku, eto kasing administrasyon ni Marcos, pinangangalandakan na kinukumpi na yung BRP Sierra Madre. Kami, ginagawan namin ng paraan yan. Di ba? Kami, patago. Ibig sabihin niya, patago namin, kinukumpuni yan. Ibig sabihin, mga takot ho sa China. Di po ba? Takot ho sa China, mga kababayan. Baka mapagalitan nga daw. Kaya nga po pati ang Vice Presidente hanggang ngayon, hirap na hirap pong makapagkomento. Di ba, Addictus Rex? Hirap na hirap makapagkomento ang ating Vice Presidente. Bakit ho? Pag nagkomento siya na pro-Pilipinas siya, yari siya sa China. Yari siya kay Xi Jinping. Pag nagkomento naman siya ng pag nagkomento siya ng pro-Pilipinas siya, yari siya kay Xi Jinping. Pag nagkomento naman siya na pro-China siya, yari naman siya sa mamamayang Pilipino. Kaya gitna lang po. Nung medyo humina na, nung medyo hindi na masyadong malakas yung issue sa West Philippine Sea, saka lang po bumanat ang Vice Presidente. At, kumbaga, hindi pang nationwide. Yung pang Australia lang, yung kaharap yung mga OFW lang po doon, mga kababayan. Para nga naman, hindi makaabot. Akala nila, walang mga nakasunod na mga reporter sa kanila. Malamang sa alamang maririnig pa din yan at makakarating pa din po ng China. Yang sinasabi ni BP Sara. 'Di ba? Pero hindi, pabor pa din naman eh. Yung komento niya, pabor pa din naman sa China eh. Biruhin niyo mga kababayan, magmula doon sa tulay natin na San Juanico Bridge na binatikos ng Vice Presidente na mas maganda para sa kanya yung tulay ng Macau. Macau, Hong Kong, at China. Biruin nyo yun. Hanggang sa mapunta ho, mga kababayan, doon sa tawag dito, sa mga kanyon-kanyon. Pabor lahat ho yun sa China, mga bossing di ba? Anyway, wala yan. Naninindak lang yan China na yan. At hindi naman po magpapasindak ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ang ating gobyerno ho, mga bossing. Ngayon, dakuin natin. Ano ba yung binabati-bati ninyo? Maligayang kaarawan, Sir Mark. Huwag na kayo maingay dyan. No? Nagkakape ako. Tingin nyo, meron akong kape dito. Meron ako salami dito. Salami. Meron akong cheese dito sa gilid. Kaya lang, hindi kumakain.